kababayan ko, eto na nga, nako, nagdidelikado na po. Oo, etong si Saldico ha. At talagang alam na ho, tukoy na kung saan naroroon. Pasok! Nasa Portugal si Zaldico, Nak- posibleng hilingin ng Pilipinas sa lider nito ang pagpauwi sa dating mambabatas. Maaari ang idaan sa Interpol. Nakatutok si Ivan Mayrina. Huwag mo akong pigilan sa mga Huling nakita ng publiko si dating Congressman at Appropriations Committee Chairman Zaldico na maglabas siya ng serye ng mga video noong Nobyembre kaugnay ng anomalya umano sa flood control projects. Pero kasi eto mga kababayan, hindi ako naniniwala ang kanyang video talaga yan eh, no? Kasi kita nyo naman, no, yung sinasabi natin na mag-live siya, hindi naman nag-live eh. Parang biglang nung naghamon na nga yung taong bayan na kung totoo ka at hindi AI yan, mga video mong yan, mag-live ka. Hindi mo nag-live eh. Ano po? Eto na, pasok. Mula noon, hindi na siya nagparamdam. Kahit meron Kita nyo, hindi na nagparamdam, di ba? Kasi natakot nung inyong hinahamon ng live. Ano po? ng warrant of arrest na inilabas sa kanya ang Sandigan Bayan para sa kasong graft at malversation kaugnay ng flood control project sa Oriental Mindoro. Alam nyo mga kababayan, etong tao na to dapat lumilitaw na to. Kung walang kang kasalanan, dapat magpakita ka dito sa Pilipinas. Di ba? Gayong sinasabi naman ng mga DDS na gumagana naman ang batas natin dito, gumagana naman ang korte, bakit hindi ka magpakita at lumitaw dito sa Pilipinas? Harapin mo lahat yung mga inaakusa sa'yo. Di ba? Sa pinakahuling impormasyon ng Department of Interior and Local Government, nasa bansang Portugal si Ko Yan at na. pinaniniwalaang meron siyang Portuguese passport. Naku, grabe na mga kababayan ko. Ibig sabihin, sa dami ng pera, pwedeng gawin lahat kasi mga kababayan eh. Di ba? Pati yung mga pasaporte na yan. Nagagawa talaga yan mga kababayan. Kapag ka marami ang pera mo. Ayon ngayon kay Secretary John Vic Remulla, nag-utos na raw si Pangulong Bongbong Marcos sa pag-aralan ng mga paraan para siya'y maibalik sa bansa sa lalong madaling panahon. Kita nyo mga kababayan ko, ang Pangulong Bongbong Marcos na mismo ang nagbibigay ng instruction para hulihin, dakpin itong si Saldico na nahaharap ngayon sa kaliwat kanang mga kaso. Through the Interpol, magre-request na kami ng repatriation ni Saldico kung nasa Portugal talaga siya. Pero hindi lang sa Interpol anya maaring idaan ang pagpapauwi kay Ko. There is the United Nations. There are other So, ibig sabihin mga kababayan, sa seryosong paglutas at pagsugpo ng korupsyon ni Pangulong Bongbong Marcos, lahat na ng resources, lahat na ng kakilala, lahat na lang ng pwedeng lapitan, gagawin na. Dapat ganun, mga kababayan ko. Yeah? At talagang ang Pangulo, makikita nyo naman, seryoso sa kanyang, sa kanyang mga gustong mangyari, di ba? agencies which we can pass through. So pinapag-aralan niya sa amin kung paano gagawin. Lahat yan ikinukonsidera, lalo't walang extradition treaty ang Pilipinas sa Portugal. Isang formal na kasundo ang nag-oobliga sa isang bansa na isuko ang isang puganting nagtatago sa kanilang bansa Correct. para paharapin sa paglilitis. Kasi mga kababayan, katulad ng ginawa ng Interpol kay Digong, tayo ay tumalima o sumunod, sumunod tayo mga kababayan sa ating commitment sa kanila. Kaya nga ho si Digong mga kababayan ay nailipad patungo sa dahig yan. A treaty will take too long. A treaty Yun. takes years and years to do. Okay. So the other avenues possible, in-instruction sa amin ay pag-aralan namin kung paano natin magagawa ang extradition niya not passing through a treaty. Ibinasura naman ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion for reconsideration ni Ko Wala sa na. desisyon na nagdedeklara sa kanya bilang isang fugitive at nagkakansela sa kanyang pasaporte. Ayon sa Sandigan Bayan, hindi raw maaaring sabay na umiiwas sa legal authority ang isang tao Correct. habang humihingi ng protection dito. Ama, alam nyo mga kababayan ko, maliwanag naman kasi na guilty na talaga to si Saldico eh. Kaya kailangan natin talaga mapauwi ito. Baka naman may tumutulong na ibang tao para manatili sa ibang bansa ito eh. Alam mo mga kababayan, alam nyo na siguro kung sino yan. Sa kaso ni dating Congressman Arnulfo Teves, wala ring extradition treaty ang Pilipinas sa pinagtaguan niyang bansa na Timor-Leste. Yan. Pero naidaan ito sa personal accommodation ng leader ng nasabing bansa. Yun. Kaya napauwi si Teves. Kita nyo, ganong kagaling ang Pangulong Bongbong Marcos. Kahit na wala tayong treaty sa ibang bansa tulad ng dun sa Timor-Leste, di ba?
napauwi ho si Tebes eh. Kung kaya kay Tebes, kaya din kay Saldico yan, mga kababayan ko. Tama, mali? Kaya alam nyo, eto na si attorney. Attorney, hindi ka nga dito, dalawa nga tayo. Dito po ka dito. Sige, dito lang. Di ba? Attorney, Salamat sa sabi ko dyan. ano? Kung gusto, May paraan. paraan. Kung ayaw, Maraming dahilan. yun. Hindi yun. Bago na ngayon. Kapag ka gusto, may paraan. Kapag ka ayaw, ayaw ni Martin yan. Talaga. Joke lang. Baka naman may mga challenges pa Ah. that they Hmm. are going through. So, bigyan natin ng tinatawag na benefit of the doubt. Yun. So, pero hindi kailangan ganun katagal kasi Ah. medyo matagal-tagal na rin. Oo, kasi alam nyo, kapag ka matagal, parang nawawalan ng gana yung ilang natin mga kababayan at hindi na Maghintay. hindi makapaghintay. Di ba? Tama, Pero, tama. di ba? Kasi, ayun ang kasi iniisip nila na para bang tila mabagal ang proseso, kaya yan ang nangyayari. Nasisira ang Pangulo. Di ba? Ngayon, attorney, paano yan? Sabi ng ng ating mga kinaukulan tulad ni John Vic Remulla na pwede naman palang idaan sa United Nations at pwede rin idaan sa Red Notice o Interpol itong pagdakip kay Saldico. Dahil tukoy na nila kung nasaan, nasa Portugal daw. Ang pinakamabilis sana, Mm. kung sakaling hindi pa nakakakuha ng citizenship si Saldico kung saan man siya naroon, siya ay madaling matugis dahil siya ay undocumented alien. At kahit yung local police kung saan siya nagtatago, maaari siyang arestuhin. Similar doon sa ginawa kay Alice Guo. So si Yun. Alice Guo, hindi naman siya na-extradite and all dahil nga ang claim ng Pilipinas, Ay. siya ay hindi Pilipino. Mm. Kundi siya ay undocumented dahil wala na siyang pasaporte. Yun. So nakipagtulungan ng pamahalaan ng Malaysia ba o Indonesia at yun nadakip siya. Pero ito daw si Saldico, may pinaniniwalaan at posible daw na meron daw pasaporte ng Portugal. Yun paano ang yun? isang bagay na magiging very challenging kasi ang pag-issue ng citizenship is a political question Yan ay nagiging depende doon sa bansa kung ito ay i-revoke o hindi, no? Yun. So pero may proseso pa rin kasi siguro kung ang ating pamahalaan ay magko-cooperate sa kung saan man siya naroon at sasabihin na itong si Saldico ay ginagamit lamang ang pagkuha ng kanyang foreign citizenship sa pagtakbo sa isang napakabigat na kasalanan sa mamayang Pilipino at aapila doon sa bansa na yun na i-revoke ang kanyang citizenship ay pwede rin gawin. Noong bansa na yun. Pwede rin pala. So, kaya nga sabi ko kanina kung gusto ay may mga paraan naman. Kaya lang, sa dami ng trabaho ng Pangulo, dapat dyan yung mga ibang law enforcement agencies at even ng DFA natin ay Sila na talagang, gumawa. gagawa. Dapat talaga. tumulong na. Tumulong. Kasi parang lagi na lang inaasa kay Pangulong Bongbong, ginagamit yung charm ni Pangulo na para bang presidente to presidente na dapat ang mag-usap diyan, parang ganon. Pero minsan kailangan nyo rin na umaksyon na pwede naman ninyo na gamitin ng pangalan ng Pangulong Bongbong Marcos para maisakatuparan yung paghuli at pagdakip na nga kay Saldico. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama.